Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay umakyat bilang pang-32 mula sa 145 mga bansa sa 2023 edition ng Global Firepower's Military Strength Ranking. Kung pagbabasehan ng mga bansang hindi ganon kalakas, ang Pilipinas ay pang-16 naman mula sa lahat ng mga bansa sa Asia, habang pang-5 naman sa mga kasama nitong bansa sa Southeast Asian Nation o ASEAN. Kung pag-uusapan natin ngayon ang lakas ng Pilipinas, gaano na nga ba tayo ngayon kalakas? Nasa anong level na nga ba ang ating bansa pagdating sa ekonomiya, puwersang militar at mga kagamitang pangdigma? Sa mga nakalipas na panahon, umangat nga ba tayo o patuloy na nangulelat sa mga katabi nating mga bansa? Sa inyong palagay, sapat na nga bang lakas na taglay ng ating bansa upang maprotektahan tayo sa mga mapang-abuso at ganid na ibang mga nasyon? Kailangan pa rin ba nating palakasin ang seguridad ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbili at paggawa ng mga malalakas na kagamitang pangdigma upang hindi na tayo apihin ng mga agresibo at mapagsamantalang mga bansa? Patuloy pa rin ba tayong dapat na dumepende sa iba o dapat na magkaroon ng sariling estratehiya upang lumakas? Ang mga datos na aking babanggitin ay nakatala kasalukuyan sa Global Firepower Ranking para sa taong 2023. Ang Pilipinas ang pang-6 na bansa na may pinakamaraming mga sundalo sa buong Southeast Asia. Tinatawag na Armed Forces of the Philippines ang puwersang militar na meron ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga Army, Navy at Air Force. Ang Pangulo ng bansa ang siyang tumatayong Commander-in-Chief na siyang nagsisilbing hukbong pinuno. Meron itong power index na 0.4811. Nasa humigit kumulang 114.5 milyong katao ang populasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Pero pagdating sa puwersang militar ay meron lamang tayong 100,000 at isa na mga aktibong personnel. Habang nasa 200,000 at 51 ang kabuuang military personnel ng Pilipinas. Nasa 50,000 ang ating mga paramilitary, 30,500 ang Air Force habang nasa 100,000 naman ang ating mga Army personnel. Nasa 25,000 ang nakadestino bilang mga Navy personnel at ang ating mga reserve personnel ay nasa 100,000 din. Kung pag-uusapan naman natin ang aircraft asset ng Pilipinas ngayong 2023, mayroon 25 attack type ang Philippine Air Force. Ang mga tactical military aircraft na ito ay ginagamit para magkarga ng mga pang-airstrike. Mayroon tayong 25 transport aircraft na ginagamit upang suportahan ang military operation sa pamamagitan ng pagkarga ng mga sundalo, supply at mga armas na gagamitin sa isang engkwentro. Aabot naman ng 24 ang ating trainers aircraft. Gaya ng pangalan nito, ito ay ginagamit upang sanayin ng mga piloto at aircrew sa paggamit ng isang aircraft. Mayroon din tayong 8 special mission aircraft na binili para sa undergo ng iba't ibang klase ng over-battlefield drone. Marami na rin ang helicopter ng ating Air Force na nasa 108 piraso na at mayroon din tayong isang attack helicopter. Pagdating naman sa ating asset sa Land Force, sa pinagsama-samang datos ay aabot ng 28,520 ang military vehicles ng Pilipinas.
12 sa mga ito ay self-propelled artillery. Mahalaga ang ginagampanan nito sa pakikidigma sa kalupaan at ginagamit din sa pagsusupply ng indirect fire over range sa iba't ibang projectile. Nasa 279 ang ating TOW artillery, may tuturing mga luma ang ating mga kagamitan, mahalaga pa rin ito sa puwersa ng ating mga sundalo. Kung susumahin, dapat na mas pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ating puwersang pangdagat o naval force dahil na rin sa napaliligiran tayo ng mga malalawak na karagatan. Sa ngayon ay aabot lamang sa 73 ang naval assets ng Pilipinas. Ayon sa datos, meron na tayong 2 frigate na mga light escort and scouting vehicles. Ginagamit ang mga ito upang protektahan ang ibang mga warship at maging mga merchant marine ship. Madalas na ginagamit ang mga ito sa mga anti-submarine warfare combats na nahahawig ito sa mga destroyer at corvette. Mayroon din tayong isang corvette. Ito isang battleship na mas maliit kaysa sa frigate. Subalit kahit na maliit lamang ito, malakas ang makina nito kung kaya't mabilis at flexible ang battleship na ito. Ginagamit din ng mga corvette para depensa ng surface and air threats. Nasa 50 naman ang bilang ng ating mga patrol vessels na siyang ginagamit para sa mga coastal defense, border security at law enforcement. Madalas itong makita sa mga bahura na pinoprotektahan natin sa West Philippine Sea. Sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang parte ng ating mundo, ang Pilipinas ay nararapat lamang na mas palakasin pa ang mga armas, sundalo at ang ekonomiya upang masiguro ang paglakas ng ating seguridad at proteksyon. Base sa global firepower, tumaas ang ranggo ng Pilipinas kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Hindi man ito ganoon kalakas at malayo man sa katotohanan, isa itong magandang senyales na tumatas na kahit paano ang ating puwersang militar. Wala naman magiging problema kung tayo ay umaangkat o kumukuha ng mga armas mula sa ibang mga bansa basta masiguro lamang ang seguridad ng ating mga mamamayan. Dahil kahit naman ang pinakamalaking bansa sa mundo ay nagagawa din na kumuha o magpagawa ng kanilang mga armas sa ibang mga bansa. Kung sasagutin natin ang katanungan, kung kaya na nga ba nating tapatan ng ibang mga bansa, partikular na ang bansang China pagdating sa lakas ng puwersa, nakakasiguro ako na baka wala pa tayo sa 10% ng kanilang taglay na lakas. Bukod sa lakas ng puwersang militar ng China, alam din naman ng marami na napakaganda din ang ekonomiya nito. Kaya nga naging pangalawa ito sa largest economy in the world. Ang bansang China ay palaging pasok sa mga rankings ng mga pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Bukod sa lakas na taglay nito sa usaping militar, napakaganda din ang ekonomiya ng bansang China. Bukod sa mga ito, kilalang-kilala din ang bansang ito, lalong-lalo na ng mga karatig bansa nito bilang isang mapagmanipula at bully pagdating sa mga teritoryo. At isa na nga sa mga naging biktima nito ay ang Pilipinas. Kahit naman ata anong gawin natin, tanggapin na natin ang katotohanan na wala tayo sa kalingkingan ng China kung pag-uusapan ang sandatahang lakas. Maaring sa umpisa ay meron tayong lakas na kahit paanong maipapakita sa kanila, pero kung anong meron tayo sa ngayon ay hindi sapat upang tapatan ang kanilang lakas hanggang sa dulo ng labanan. Kaya naman ang tangi na lamang nating aasahan bukod sa magdasal ay ang mga bansang maaaring magpaabot sa atin ng tulong at saklolo. Wala man tayong sapat na lakas, ang tangi na lamang nating aasahan ay ang bansang nasa ating panig o mga kaalyansa natin. Sabihin na nating halimbawa na nagumpisang umatake ang China sa Pilipinas. Ang pagsisimula ng digmaan ay isang senyales upang magsikilos ang mga bansang kasapi sa United Nations na maipagtanggol ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa mga kasapi ng samahang ito. Ang Pilipinas ay ika-28 na lumagda sa United Nations Declaration noong Aegis ng Hunyo 1942. Ang pagpirmang ito ay ang pagsunod sa mga polisiya at mandato ng United Nations kapalit ng mga benepisyo katulad ng kapayapaan at seguridad, economic and social development at humanitarian affairs. Hindi basta-bastang mga bansa ang babanggain ng China tulad na lamang ng United Kingdom, Australia, India at syempre ang Amerika. Kung pagbabasehan ang naging kilos noon pa man ng China laban sa Japan, malaking porsyento at nakakasiguro tayo na nasa panig natin ang mga Hapon. Bukod sa bansang Japan, nariyan din ang suporta na magmumula naman sa Amerika na kinikilalang pinakamalakas na bansa sa kahit anuman atang aspeto mula sa kanilang ekonomiya hanggang sa kanilang mga puwersang militar. Sa bansang ito, tiyak na takot ang China. Makakaasa ng buong suporta ang Pilipinas mula sa Amerika kaugnay sa mainit na usapin sa South China Sea. Ito ang ipinangako ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos
sa pulong nila sa Pentagon. Sinabi ni Austin sa Pangulo na matibay ang pangako ng Amerika para suportahan ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake ng kalaban sa anumang panig sa South China Sea. Nangako ang US Secretary of Defense kay Pangulong Marcos Jr. na tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at dadagdagan ang interoperability ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Binigyang diin pa ni Lloyd sa Pangulo na higit pa sa pagkakaibigan ng relasyon at alyansa ng dalawang bansa dahil para naaniya silang pamilya na naghahangad ng malaya at bukas na Indo-Pacific para sa kaunlaran ng dalawang bansa at ng buong rehiyon. Ikinagalak ng Pangulo ang pangakong suporta ng Amerika sa Pilipinas at umaasa ito ng mas magandang bukas para sa dalawang bansa batay sa matatag na pundasyon ng pagkakaibigan at turingan ng magkapamilya. Alam naman nating lahat na malaki ang ginagampanan ng puwersang militar ng isang bansa. Isa kasi ito sa nagiging basehan kung gaano na nga ba kalakas ang isang nasyon. Hindi nagiging basehan ng lawak ng nasasakupan ng isang bansa, kundi kung gaano na nga ba karami at kalakas ang puwersa ng isang bansa. Kung kayo ang tatanungin mga paps, sapat na nga ba ang ating mga kagamitan upang matawag na malakas ang Pilipinas? Kayang-kaya na kaya nating makipagtapatan sa ibang mga bansa? Lagi sanang iisipin ng mga namumuno sa ating bansa ang kapakanan ng mga mamamayan. Matuldukan na rin nawa ang hidwaan at iringan ng iba't ibang mga bansa upang hindi na maipit at madamay ang mga walang kamuwang-muwang ng mga sibilyan, lalong-lalo na ang mga kabataan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!